Dito na tayo, minmahal, sa pinaka-importante na yung mapakinig ka salita ng Diyos, minmahal, manindog tayo. At itong ihatag sa ganumalan itong bilabiro ng preacher ka ni Binyas. God bless you, the beloved preacher Jerry Galgo. Everybody say, praise the Lord. Itaas yung kamay, minamahal, tayo po'y dumalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang habag at awa mo sa amin, Lord. Upisa pa sa mga joyful sulit, sa lawiton sa choir, from children, adults, youth and singles, and finest choir. Damang-dama po namin yung matamis presensya. Sa mga Sunday school namin napakinggan, sa mga patutuo, nga tunay, buhay kang Diyos, kumikilos sa aming buhay. At sa mga oras to, Panginoon, please anoint the humble servant to deliver love and message to the brethren. Open their eye, their mind, understanding, Lord. Remove the unbelief and doubts from them, especially the new ones. And so our webcast viewer, Lord, bless us so much, Lord, to hear thy word. Anoint me, Lord. I can do nothing without you, my God, to the first prayer of our dearly noble evangelist, media time prophet. Anoint me, Lord, bless me, God. I bind Satan, cast out hindrances in our midst right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our risen Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure and cherish the blessed memories and our precious teaching of beloved stand pastor, Lina Almeida, and all beloved children and the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate church. To all of you, my dear brothers, sisters in Christ, at sa ating mga webcast viewer, nanood ngayon, nagsusubaybay sila. Magandang araw po sa inyo dyan. Mga minamahal sa iba-ibang mga bansa, mga minamahal. At ang beloved Minister James Almeida sa Dakon, Amerika, beloved Tit, and Mr. Luke Smith, sa iba't ibang mga lugar, mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Out throughout the world, na nanonood po sa live streaming po sa ating sa CDO, maraming salamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Pinagpala tayo sa araw na to, amen? Dahil damang-dama po natin yung matamis na presensya ng ating Panginoon. Alam niyo mga minamahal, totoo talaga yung Biblia, na sabi, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Ibubuhos ng Panginoon sa huling araw, dahil walang ibang mag-comfort sa atin, mabigay ng kapangyarihan, protection, kundi ang banal na espiritu lamang ng Diyos, mamahal. That is power, sabi ng Acts 1:8, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Amen? And you shall be my witnesses, both in Judea and Samaria, in the outermost part of the earth. Maging saksi tayo na tayo po'y tunay anak ng Diyos, buhay ang Diyos natin na pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa araw na to, mga minamahal, ang ating pag-aralan, ito ay patience. Napaganda ng mga patutumo ninyo, aking napakinggan, mga minamahal, talaga yung mga pagtitiis, mga pagpapasinsya, yung mga pagtatsaga nyo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ngayon, nakamit nyo po ang pagpapala at biyaya na mumula sa Panginoon. Kaya ito pong patience na pa-importante. A patience is a virtue. Ano ibig sabihin ng patience? Patience is a virtue. Virtue meaning yung mabisa nga kabutihan mo at kabanalan at katangian. That is the virtue of a Christian. Katangian po natin. Amen? Amen? Yung patience, ito po'y pagtitiis, pasinsya at pagtatyaga. Amen? Amen? So kung mayroon kang patience, mayroon kang pagtatyaga, mayroon kang pasinsya at pagtitiis, ito po'y isang tunay nga katangian ng tunay na Kristiyano. Patience is a virtue. Virtue meaning katangian. Ito pong katangian ng tunay na Kristiyano, siya po'y mapagtiis, mapagpasinsya at mapagtiyaga. Amen ba? Dahil gusto po natin
mapaluguran ng Diyos at meron tayong gusto natin makamit, yung ating minimithi sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po, kailangan po natin yung pagtiyaga, kailangan natin yung pagtitiis, at kailangan natin yung pagpapasensya. At ito po'y magandang ugali ng tao is mabisa, ito po'y magkaroon ka ng kabutihan, kabanalan, at katangian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody service the Lord. Nakalagay dito, mga minamahal, patience with God is the ability to trust and wait on God in time of difficulties, ugly challenges, even when nothing seems to be working. Ito daw, ang pagpapasinsya, pagtitiis, pagtatyaga sa ating mahal na Panginoon, ito po'y abilidad, katangian ng isang tao to trust and to wait on God. Na siya po'y magtiwala at siya po'y naghintay sa Panginoon kahit sa oras ng mga kahirapan. Amen ba? Difficulties in life, ugly challenges, yung maot ba, hindi maganda na mga challenge sa buhay natin dumarating. Amen ba? Even when nothing seems to be working, para nakita natin na para balang wala tayong nakikita na may gumagawa para sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng patience. Gawa ka lang ang gawa. At wala nakikita kang na may nagtitingin sa iyo, na magbigay ng reward sa iyo. Basta gawa na gawa ka lang. Magtiis ka lang, magpasinsya ka lang, magtiyaga ka lang. Mga minal, bakit? Ito pong pagtataga, pagtitiis, ito po'y katangian ng Kristiyano, kahit na sa grabing kahirapan sa buhay, hindi magandang dumating sa buhay niya. Mga minamahal, siya po'y patuloy pa rin gumagawa ng kalooban Diyos, patuloy pa rin sumasamba sa Panginoon, patuloy pa rin nagpakabanal, patuloy pa rin nagbibigay, at wala siya nakitang pagpapala. Mga minamahal, bakit po? Ang pagpapala hindi po rin sa umpisa yan. Sa dulo mo yan makita yung pangako ng Diyos. Everybody say praise the Lord. May question dito. Are you waiting for a breakthrough in your life that seems to, if it's not coming? Sabi nito ang question na, are you waiting for a breakthrough? Kayo ba'y naghihintay ng breakthrough? Ano ibig sabihin ng breakthrough? Ito po'y something na may hinihintay ka nga darating sa iyo na mga pagpapala. This breakthrough. Pambihirang tagumpay na inasahan mo. So may naghihintay ka ba ng you are waiting for a breakthrough o pambihirang tagumpay in your life, sa iyong buhay, that seems to if it is not coming. Na kahit na parang nakita mo na wala namang dumarating. Pero still, nanatili ang iyong paghihintay. Dahil tinitingnan mo yung tunay na breakthrough sa buhay mo, yung pangbihirang tagumpay in the end. Patuloy ka pa rin, umaasa na pagdating ng araw, may madating sa buhay mo na maganda na pangako ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito ng writer, don't be tired. Huwag ka lang daw mapagod. Amen? Don't be tired of doing something. Huwag ka manghina, huwag ka mapagod sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pagngangaral, sa pagpakabanal, sa pagbibigay. Don't tired of it. Amen ba? Basta may iniisip ka, nga you're waiting for a breakthrough in your life that seems, if it is not coming. Don't be tired yet. Amen? Huwag kang mapagod. Apply ka lang, apply. Pag-apply mo, hintayin mo lang. Yatong kapatid, nagpatotoo. 2007 pa siya nag-apply. Ngayon, darating sa next week, lilipad na siya. Ang tagal lang hintay. 2017, 2018, 2019, 2020. Almost 4 years ang yang hintay. Still, natili lang siya. Nagpatuloy lang siya. Dahil mayroon siyang hinihintay na magandang tagumpay sa buhay niya. Waiting for the breakthrough in his life. So ngayon, nagpatotoo na siya. Loobin ng Diyos. Next week, lilipad na siya papuntang Canada.
malaking bagay, it is a virtue, malaking katangian, kabanalan, at kabutihan ang darating sa buhay ng Kristiyano if you wait patiently. Maghintay ka lang, magtiis ka lang, magpasinsya ka lang, magtiyaga ka lang. Huwag mo sabihin, palagi lang pinapangan ng preacher darating ng Diyos, wala pa rin Diyos dumating. Sabi pagpalaan na, wala pa man dumarating ang pagpapala. Huwag kang magreklamo. Don't tired of waiting. Huwag kang mapagod sa paghintay. Then yung paghihintay mo na may pagtitis, pagtatsaga, sabi nga sa istorya, pag mayroong pagtatsaga, mayroong dilaga. Malakpak. Amen ba? Kaya huwag tayong mapagod. Mapapagod ka rin. Pero pag hinihintay mo, iniisip mo na mayroong darating na breakthrough, may ginatong ng pambihirang tagumpay darating sa buhay mo. Mapapawi yung pagod, mapapawi yung inis mo, mapapawi yung kalungkutan mo, mapapawi yung nababagot ka, hindi ka naganahan, mawala yon. You're still hoping. Mayroon kang inaasahan na darating sa buhay mo na pambihirang tagumpay. At yan makamit mo dahil ang lahat ng bagay na pinagtsagaan natin, pinagpasisya natin sa Diyos, lahat yan may sagot sa dulo at ikaw ay siguradong pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Ngayon sabi darating ng Panginoon, nagpandemic na lang, wala pa rin Diyos tumating, naghirap tuloy tayo, nawalan tuloy natin trabaho, nawalan tayo ng negosyo, wala pa rin nangyari. Amen. Lalo na maghirap tayo, mga minamahal. Even in the difficult time, sabi nandito, patience with God is the ability to trust, pagtiwala, and wait on God. Promises. Amen. Trust and wait in God promises. In time of difficulties, ugly challenges, even when nothing seems to be working. Parang nakita mo na parang wala naman nangyari. But still, you are hoping. Amen? Amen? We trust in God and wait in God promises. Tulad yung pagbabalik ng sabi, darating na. Matagal na, nag-ubano na ako, hindi pa rin dumating. Nakalbo na ako, hindi pa rin dumating ang Panginoon. Pumuti na yung buhok ko, hindi pa rin dumating. Ito, naghihirap na tayo sa pandemic. Huwag mong sabihin yan. Don't tired. Huwag kang mapagod. Huwag kang mababagot. Huwag kang maiinis. Huwag kang magalit. Kundi sa kabila, matuwa, magalak ka. You have to rejoice! Dahil ang pagbalik ng Diyos, hindi natin malalaman. It's like a thief in the night. Hindi siya magpapaalam sa iyo, Brad, babalik na ako bukas. Handa ka na. Huwag ka na mag-Facebook, huwag ka na mag-YouTube, huwag ka na manood ng mga hindi maganda dyan. Huwag ka na magbabas telebisyon, huwag ka na magbasa ng comics, huwag ka na manood ng TV, huwag ka na mag-inom ng syuktong. Magbanal ka na, magbago ka na, huwag ka na magbarkada. Hindi po gaganon ang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang pagbalik ng Panginoon katulad ng magnanakaw sa gabi. Walang magnanakaw na manuktok magpaalam sa may-ari ng bahay, kukunin yung refrigerator mo. Bantayan ka na tulog, pati aso mo tulog para makaluk sa sakit, alsahin yung refrigerator mo. Yun pong magnanakaw. Ang pagbalik ng Diyos katulad ng magnanakaw, tulog lahat, wala nakaridi. Ngunit ikaw lang ang makarinig ng trumpita ng Diyos. Kung yung puso mo handa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ka mala Panginoon. Mapapagod man tayo. Minsan maiinis tayo. Minsan hindi tayo ganahan magsamba. Lalo na yung preaching, balik-balik. Huwag ka mag-absent. Linggo.
Wednesday, Friday, mainis na tayo kuminsan. Sa malalim na Tagalog, mababagot ka na. Amen? Maburido ka na. Pero hindi ka dapat mababagot, hindi ka dapat maburido, hindi ka dapat mainis. Magpasalamat ka. Dahil tinuturuan tayong Diyos na magtiis. Magkaroon ng pasensya at pagtatsaga. Dahil meron tayong hinihintay na breakthrough. Pambihirang tagumpay ang pagbalik ng ating pinakamamahal na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isaiah chapter 40 verse 31. Libro sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31. 31. Apan kadtong naghulat sa Ginoo, magabag-o sa ilang kusog, sila manlupad pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila, sila manalagan ug dili makapuyan, sila manlakaw ug dili mangaluya. Amen. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 40, ang bersikulo ay 31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Mapabago din tayo, manghina tayo, pero may salita Diyos na nangangako sa atin. Amen? Amen? Silang lahat na naghintay sa Panginoon, waited for our God, no? Ay nangagbabagong lakas. Ang lahat na naghintay sa Panginoon, hindi nangihina, lalo nagbabago ang lakas nila araw-araw. Their strength renewed day by day. Amen ba? Sila'y sila'y pailang lang na may mga pakpak. Yun, malalim na Tagalog. Akyat yun eh. Pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Yung mga agila, hindi po nakikita mo gumaganon yan. Puro ganon ang lipad. Malakas. Sila ay nagsisitakbo at hindi nangapapagod. Grabe. Yung naghihintay sa Panginoon, takbo na takbo, hindi napapagod. Amen. Takbo na takbo, hindi napapagod. Parang bayunik. Amen. Sila ay nagsisilakad at hindi nangihina, lakad na lakad, hindi nangihina. Gawin tayong bayunik ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung ating katawan puno ng presensya at kapangnan ng Diyos, hindi ka mapapagod, hindi ka manghihina. Bakit? Naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Shall renew day by day. Magbabago tayo araw-araw, lalakas tayo araw-araw. Hindi tayo makaramdam ng panghihina, mga kapatid. Sino pang nakaramdam ng panghihina, itas yung kamay. Ha? Sino nakaramdam ng pagod, itas yung kamay. Wala. Ibig sabihin, ginawa tayong bayunik ng ating mahal na Panginoon. Alam mo yung bayunik na tao? Yung loob computer. Parang katulad na ng Facebook, hindi napapagod yung Facebook. Manghina lang siya pag-drain ng battery. Amen. Yung Kristiyanong tunay, hindi nagdi-drain yung battery. Palaging lumalakas, lumalakas at lumalakas. Hindi nanghihina, tumatakbo, hindi napapagod. Lumalakad araw-araw, hindi nanghihina. Malakas lumipad katulad ng agila. Bakit? Naghihintay tayo. Mayroon tayong inihintay. We are waiting for that breakthrough of our life. Meron tayong hintay na pambihirang tagumpay.
ang pagtunog ng trumpita ng Diyos. When the last time, O God, will sound with the shout of the voice of the archangel. Lahat tayo na narito na buhay, nagisingin tayo ng Diyos na may mga lakas. Lilipad tayo sa katalangit katulad ng agila. Salubungin natin ang ating Panginoon sa alapaap at kauban ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Goodbye, virus. Goodbye, earthquake. Goodbye, drought and famines and pestilences, trials, difficulties, ugly challenges. Mabayaan na goodbye na. Dahil doon na tayo sa langit, grabe. Kasama ng Panginoon, maligaya, payapang-payapa. Habang dito tayo sa lupa, kailangan natin ang pasensya, pagtitiis, pagtatyaga, mga kapatid. Because we are waiting for the breakthrough of our life. Don't tired. Huwag tayo mapapagod. Yet may pangako ang Diyos. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila ay pailang lang na may mga pakpak na para mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mapapagod. At sila ay magsilakad at hindi sila manghihina. Palakpakan po natin ang ating malapit. Everybody say, praise the Lord. Napakabait ng Diyos. Maminamahal ko kami tanungin nyo, kung pagod, panghihinang pag-usapan, kami na po ang sasalo sa lahat ng bagay. Last week, gumaling na yung ubo ko. Pag-aling namin sa lawagan, bumalik naman. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Minsan sabi ng demonyo, baka may COVID ka. hindi. Minsan parang tumutusok sa lalamunan ko. Makati. Parang may sipon, hindi lumalabas. Sabi naman ng Panginoon, maligo ka. Wala yan. Paligo, araw-araw paligo. Panay ubo. Sabi ko, Lord, nung kagabi, Sabado na, Lord, Linggo pagkabukas, mahawa ka sa akin. Kung saan ako nagkulang, kasalag ka mali, ito'y pagod, patawarin mo ako. Lord, pagalingin mo na ako. Bukas, Linggo, mahirapan ako mag-preach. Ngayon, himala. Grabe ang Panginoon, napakabait. Sa'yo lang pala pagsusumamo niyan. Kasi mayroon tayong kapatid, nasabi ko dito, ipag-preach siya. Itong last Tuesday, na-swab test siya, maging negatibo. Tumawag, Brad, positive pa rin ako. Anong gawin ko, Brad? Gusto niyang tumakas na. Brad, anong gawin ko? Mamay kilala tayo siya, tatakas na kupuya ko ng Manila. Huwag, dagdagan mong problema mo, Brad. Susihin mo yung puso mo. Huwag ka nanood sa ngayon. Kung saan ka nagkulang, saan ka nagkasala, ikaw lang, Brad, ang nakakaalam. Pagsisihan mo, magsumamo ka sa Panginoon. Wala ka namang ginagawa diyan. Fastingan mo, hindi mo kaya mag-1 day fasting, 2 meals. Gising sumaga, magpuri ka, kahit 2 hours, 1 hour, huwag ka na kumain. 2 meals ka, hanggang 3 o'clock, 4 o'clock ka na mag-break. Ipakita mo yung pagsumamo mo, panampalataya mo, pagtitiis sa ating mahal na Panginoon. Upo, Brad, pati beloved wife niya, Brad, anong gawin ko? Beloved ko hanggang ngayon, ilang. Sabi ko, nag-usap na kami. Ngayon ako nakikinig siya ngayon. Jimmy, yung sabi ni ating kapatid, si Jingle, sabi ng nurse sa Amerika, bang mag-fasting ka lang ng 16 hours, mamatay na pala yung virus. 16 hours lang pala, mamatay na. Di ko bang fasting ka pala ng 2 meals, mag-break ka ng 6 o gabi, more than 16 hours, patay na. Ilalo mag-fasting ka pa ng 1 day, 24 hours, patay na siya, manginginig na siya. Ginawa na si Miriam, kung mag-fasting ka yun, magpuri,
3 days fasting niya. 16 hours lang pala yung tagal ng virus eh. One day, 24 hours. Second day na, 48 hours na. Third day, tatlong araw, ilang araw na yun, ilang oras na yun. Amen? 64 days, hours na siguro yan. Hindi ko nagkamali. Sigurado, pag subtest, dapat bawal umalis ng gabi hapon doon. Launa, alas 2, tawagan, sinong Bongo dyan? Ikaw kami, namabangga kami kay Bongo. Amen? Banggaan ta kayo, kay Bongo kami. Negatibo na kayong tatlo, umalis na kayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Matama, sabit maga pa man to. Kaya palabasin sila dahil hatid sa dito, tadalo sila ng Wednesday service. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag may tiis ka, na ipasinsya kami pagtsatsaga, ginagawa mo ang kalooban ng ating Panginoon. Nagsusumamo ka, lumalapit ka sa ating Panginoon. Humingi ka ng tawad, humingi ka ng tulong, humingi ka ng awa, kasama niya sa pagtatsaga, kasama sa pagpasinsya yan, kasama sa pagtitiis. Dahil sabi ito, patience, ang pagpailog, pagtitiis, pagtatsaga. Ito po'y mga minamahal, makaalis ng mga kasalanan natin. Amen? To be patient, pakinig kayo. To be patient, pagtsatsaga, pasinsya, pagtitiis, is to endure all kinds of provocation, trials, and annoyance. Annoyance meaning ay mga kaguluhan sa buhay mo at isipan. Kita mo? To be patient is to endure. Endure, maagwanta mo ba? Matiis mo. Endure. Mapaglabanan mo. All kinds of provocation. Trials and annoyance. Annoyance meaning mga kaguluhan sa isipan mo at sa buhay mo. Tamo matindi palang madulot ng pagtitiis. Pagpapasinsya, pagtatsaga. Dahil makapagtiis ka, makapagpatuloy ka, mabata mo to endure all kind of provocation. Kaya maprovoke ka na, mainis ka na, mapaglabanan mo. Amen? Mga trials, mapaglabanan mo. Yung kaguluhan sa isipan buhay mo, mapaglabanan mo. Everybody say, praise the Lord. May mahaba yung pasensya mo eh. Magtyaga ka, magtitiis ka, hindi mo sila pinapansin. Minsan dumarating sa buhay natin, yung mga kasama natin, mga classmate natin, co-office mate natin, mga friend natin, sabihin natin, saan naman yung Diyos to? Bakit nag-COVID ka? Amen ba? Ganun yun. Some of your mates or your friend have mocked you. I-mock na nila ba? Piruin ka. Asking, where is your God? Saan naman yung Diyos mo? Bakit nag-COVID ka? Bakit may problema ka? Wala ka na makain. Sabi ito, do not worry. Amen? Do not worry, huwag ka malungkot. Because the angels are bringing your blessings. Huwag ka malungkot dahil yung mga anghel ng Diyos magdadala ng pagpapala sa iyo. Hallelujah! Yung mga classmate natin, mga friend natin, maybe ahead sila sa atin. Pero pinagpapala na sila. Maganda ng buhay nila. Tumatawa sa atin, laughing at you. Kaya tawanan tayo, tagang miracle, wala may nangyari. And thinking, this smarter than you. Wiser and better than you. Para bang isip lang, mas marunong pa ko niya. Smart, maging smart ba daw sila? Ano ba yung smart? Para bang mas matalino sa'yo, mas marunong sa'yo, mas magaling sa'yo. Smarter, wiser, and better than you. Yan ang ibig sabihin, parang ginabi-ibigay ba tayo, ginamak tayo ng mga tangitawanan tayo ng mga tao. Para hindi mo alam, pinintulutan ng Diyos yan. Para masubukan ng Diyos yung pasensya mo. Kung maprovoke ka ba, maburido ka ba, mainis ka ba sa kanila? Amen. Maraming salita sa iyo. Dahil tayo, minsan wala tayong pera. They have money. Mamayaman sila. They enjoying their life. Now, nag-enjoy sila kasi marami silang pera. Tayo wala tayong pera eh.
Eh sabi niya, mayaman, sabi nagpapapala niyo sa Miracle Crusade, ba't naghihirap kayo? Eh, hindi may iwasan po yun. Di ba? Tulad naman ko dati, naglingkod ako sa Panginoon. Siyempre, expected ng loved ones ko, mga pisan, kasin ko, mga seaman, mga accountant, Singapore, mga abroad, nakita kami sa Manila. Pinapunta ko sa Guadalupe, Tulay. Hinandaan ako ng maraming pagkain. Sabi sa akin na to, akala ko ba, yayaman ka dyan, pagpalain ka, bakit wala kang pera? Eh, para ako na insulto, baka pumayat ka na, baka hindi ka pa kumain ka na, kainin mo na tinanda namin sa iyo, ba ininsulto ako ba? Hindi, wala lang ako. Eh, siyempre, marunong tayong magpasinsya eh. Ano ganun ba? Salamat sa pagkan, kain ako todo. Mamo. Sabi na ba, gutom ka pala. Bahala kayo dyan. Kung salamat, uwi na ako, busog na ako. Dali lang. Sabi ng aking pinsan na galing sa Singapore, accountant yun. May pira ka dyan. Sabi ko, mali yung tanong mo. Kung gusto mong bigay sa akin, huwag mo na ako tanongin may pira. Tumukot ka na ng pira dyan, galing ka Singapore. Grabe mo ka presko. Hindi ako presko. Pinapunta niyo ako rito eh. Pagkainin niyo ako, bigyan, dapat huwag mo magtanongin. Sabi niya, grabe ka naman. Pero sinabi niya, may pira ako dito. Pero wala akong pira. Kasi expected ko, bigyan ako ng pira. Itanong sa akin, iba. Baba na ako. Sabi niya to, sandali lang, huwag ka naman magalit. Dumukot ng pira. Binigyan ako ng 3,000. Sabi ko, akin yan. Dahil, matagal dami ka pang tanong eh. Di tinanggap ko. Pagbaba ko, malis na ako. Umiyak ako sa baba. Panginoon, bakit ganito yung mga kamag-anak ko dahil may mga pira sila? Alam ko, mahal na Panginoon, pagdating ng araw, pagpapalain ako. Pagbukas ko ng Biblia, sabi ko sa Bible, nag-Bible cut ako, sinagot ako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, all things are for your sake. Na umiyak ako, Lord, salamat. Ang lahat ng bagay ay para sa iyo ibigay ko. Alam mo, pinagtsatsagaan ko, pinagtitiisan ko yung salita ng Diyos, patuloy ako. Ilang taon ako sa Manila, alos 2 years mahigit, grabing kahirapan. Pero alam mo, totoo talaga yung pangako ng Diyos. Pag magtyaga, magtiis, magpasinsya ka. Dumating ang panahon after 2 years, sa aking mahabang pagpasinsya, dumating ang mga pagpapala. Pinihisan ako ng Diyos, pinagpapala ako ng Panginoon. Nagkita kami ulit ng mga pinsan ko, ng mga kapitan sa barko, mga profesional, nagtatrabaho sa Intramuros, mga gapras na mga bisa, gabi mga trabaho. Ay nakalong sleeve na ako, nakakurbata. May tatsikis na ako. Ang pangalan ng tatsikis ko, Samsonite. Puntang sa opisina, dito ka pala. Sabi niya, saan ka ba nag-manager? Sabi ng pinsan ko, saan ka ba nag-manager ng kumpanya? Di sa makapaniwala eh. Ginakakurbata, buhapulong simo, naka-Samsonite. Sabi ko, Day, mahigit pa ako sa manager. Ano ka pala? Konsultant. Kung mahigit pa ako sa konsultant, lalo siya na-amaze. Ano ka ba? Ambassador of Christ. Ano yun? Hindi sa makaintindi ba? Ano yun? Alam mo naman dahil pag ambassador, di ba? Ambassador of Singapore from the Philippines. Ano yun? Hindi ka pala basta-basta. O ano ngayon? Ikaw ba binaliktad ko siya, may pira ka ba dyan? Bakit? Bakit hindi mo alam yung laman ng tatsikis ko? Pagbukas ko, magulat ka. Grabe ah. Murang mayabang ko. Hindi ako mayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya ang Diyos ko dito, mayaman at makapangyarihan. Pagkatapos ng pagtitiis, napahiya yung pinsan ko. Kumain kami sa restaurant. Ako nagbayad. Pagbukas kong tatsikis, sabi niya, ano ba yung laman ng tatsikis? Nagulat siya. Bible, mga notebook, mga leaflets, lahat. Wala namang pira dyan. Pagbukas ko ng Biblia, ito yung pira ko at kayamanan.
Umiyak yung pinsan ko. Nagkita kami sa Iloilo. Siya to, sasama ako sa iyo samba kami gawain Sara, sumama. Dumalo sila pati mga pamangkin ko. Tama-tama, pinagbabanatan ko sa preaching. Pag-uwi namin sa bahay, to, grabing wali mo ba? Bakit? Tinamaan mo kami lahat. Sabi ko, sample lang yan. Patuloy pa kayo para kayo babaguhin ng Diyos. Niya totoo talaga yung sinabi mo noon. Buhay ang Diyos! Pag may pagtiyaga, may pagpasinsya, may pagtitiis, sa dulo, mayroon pagpapala. Mga minamahal, minsan tayong Kristiyano, masyado tayong nagmamadali. Amen? Amen. Ngayon lang tayo humingi, gusto natin bukas ibigay na. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Ngayon pa lang tayo nagbabautismo, gusto natin gumaling na tayo. Hindi po ganon ang Diyos. Kaya kung pagalingin ka na, hindi ka na babalik. Tapos na yung purpose ng kagalingan eh. Kung baguhin ka na, hindi ka na babalik. Doon ka na sa inyong kapitbahay na Iglesia ni Cristo magsamba, mawala yung kaligtasan mo. Isipin mo yung kaligtasan mo. Hindi lahat paglilingkod, born again, religion ay totoo. Mayroong totoong iglesia. Buhay ang Diyos. Nagpapanganamnan, bago ng taon, nagbimilagro at nagproteksyon. Mga minamahal, hindi po pari-parihas. Kung puro parihas, matagal ako malis dito. Malayo yung tirahan mo, mabiyahe ka pa sa malayo, wala ka ng pamasahe, hindi ka na magtiis. Pero bakit ginagawa natin kahit malayo yung tahanan natin? Gagastos tayo ng pamasahe, balik-balik. Nagtataga tayo. Nagtitiis tayo, nagtataga ng pasensya. Nadadalo pa rin tayo. Bakit? Dahil alam natin, mayroong breakthrough. Mayroong breakthrough. Mayroong pambihirang tagumpay na ating hinihintay pagdating ng araw. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Kaya dito, mga minamahal, pag marami nag-BIBI sa'yo, don't worry. Huwag ka mag-alala. Because God have seen you and your blessing is coming. Nakikita ka ng Panginoon tayo at ang ating pagpapala darating. Hindi man ngayon, baka bukas makalawa, at sigurado darating. Don't tired and don't be worried. And don't worry. Because our God, nakikita tayo ng Panginoon natin. Yung ating mga pagtitiis, pagtatyaga, nakikita ng Diyos yan. God have seen you and your blessing is coming anytime now. Maniwala ba kayo? Naniwala ba kayo? Dahan-dahan lang. Sabi ng batsilor, nakasakay ako noon, nakasulat sa ibabaw ng driver. Sabi niya, slowly but surely. Amen? Dahan-dahan lang, basta sigurado. Nabasa ko naman sa kilid, hinay-hinay lang, basta makarating. Amen? Dahan-dahan lang, basta makarating. Tapos na kayo sa likod, pagtingin ko, kung bilisan ko ngayon, mamatay tayo. Anong piliin nyo? Nakalagay doon sa likod. Kung bilisan ko ngayon, kung mahulog tayo at madisgrasya, saan tayo? Papayag ba kayo? Sabi ko sa doktor, sino nang sulat yan? Yung driver ko. Buti nga driver, no? Anong piliin natin? Bilisan, mamatay tayo o dandahan sigurado? Ha? Anong piliin nyo? Bilisan natin, mamatay tayo o dandahan sigurado? Ha? Dahan-dahan lang, basta makarating. Dahan-dahan lang, basta sigurado. Ang ibig ko sabihin,
basta may pagtiyaga, may pagpasinsya, at may pagtitiis. Marating natin ang ating minimithi sa buhay. Nagmamadali ka nga, mapapahama ka naman. Sayang ang ating naumpisahan. Slowly but surely. Kaya dahan-dahan, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin just to convince us na totoo yung mga pangako niya. At naging totoo, at totoong-totoo, sigurado. Yung pangako niyang babalik siya, babalikan tayo. Huwag ka mabagot, huwag ka mainis. Pasensya lang. Huwag ka mag-question sa Panginoon. If you're going to question, you just question yourself. Don't question God. Kung gusto mong mangutana, magtanong, tanongin mo ng sarili mo. Huwag kang magtanong sa Diyos. Dahil ang Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay na anong maganda para sa akin. God knows what best for us. Alam ng Diyos anong maganda para sa atin. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa Biblia, may 3 storya. 3 lang, kay oras na eh. There are 3 stories in the Bible na nagbigay ng mga halimbawa sa totoong patience. Kilala nyo naman si Job, di ba? Kilala nyo si Job? You know the patience of Job. Si Job, mga minamahal, is a man of patience. Job's story is one of most stories in the Bible, patience. Ang istorya ni Job ay pinaka-istoryang most stories in biblical patience. Si Job, matuwid na tao yan sa bansang Uz. Ngunit dumating ang pagsubok sa buhay niya. Napakayaman ni Job. Walang katulad ang pagkayaman ni Job sa lugar in bansang Uz. Matuwid yung mga anak niya, magaganda lahat. Walang kapares. Pero dumating sa kanyang pagsubok, sinubukan ng Panginoon kung gaano ka-intensified, katindi ang kanyang patience. Ang Satanas mismo akyat sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Sabi ng demonyo, Lord, nakikita kong katapatan ng anak mong si Job, pwede ba hiramin ko muna siya? Hiramin ko lang. Hampakin ko siya. Wasakin kong buhay niya. Tingnan ko ba kung tapat pa rin sa'yo? Grabe yung kaaway. Hiramin pala tayo. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo lahat. Gawin mo lahat. Ang Panginoon, hindi kanya ibibigay sa kaaway kung hindi siya kumbinsido sa'yo. Pakinggan niyo to. Hindi ka ipahiram ng Diyos sa kaaway kung hindi siya kumbinsido sa katapatan at pagtitiis panampalataya mo. Dahil baka mapahiya siya sa kaaway. Sige, hiramin mo siya, gawin mong lahat. Ngunit isang bagay lang wag mong gawin sa kanya. Wag mong kunin ang buhay niya. Remember that, dahil may-ari ng buhay natin, ang Diyos lang. Kahit pagapangin ka ni Satanas, anong gawin sa'yo? Pero kung nanatili ang pagtitiis, pagtyaga mo, trust and you're waited always to God, na may pangako siyang breakthrough sa buhay mo, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Patay lahat ang anak ni Job. Nasunog ang mga kapalayan, mga kahayupan. Walang natira. Si Job sa puno ng kahoy na lang nagpupuri sa Diyos. Pati kanyang asawa nga may namahal. Sinabihan siya, kinukumbinsi, Job, sumpain mo na yung Diyos mo. Dahil grabing ginawa sa buhay niyo. Anong sabi ni Job? Sa kanyang tapat at pagtitiis. Ikaw na babae, may diferensya at ang ulo mo. Marunong ka lang pala magpuri, magtiis, magpasalamat sa Panginoon sa mga bababuting bagay. Kung sa mga sama ngayon, di ka ba marunong magpasalamat, magpuri sa Diyos? Patience, even in the difficult
test of your life, ugly challenges and trials, still manatili ang iyong pagtitiis. Tinubuan pa ng bukol, linagyan ni Satanas si Job ng mga bukol-bukol sa buong katawan. Mula ulo hanggang talampakan, linagyan pa ng uod. Grabe, hindi basta-basta. Pero yung pagtitiis ni Job, the most stories in biblical patience, si Job. Yung mga uod lumalabas sa kanyang mga bukol, kusang bumababa sa kanyang katawan para kumamang sa lupa. Pero pinupulot ni Job yan, uod, huwag kang lumabas dyan sa aking bukol. Ang Diyos lang ang may karapatan siyo alis sa aking katawan. Huwag kang umalis, balik ka sa lungat. Mga binabal, hindi basta-basta. Is the one of the most stories in biblical patience, si Job. Kung kita nga, alisin pa natin Pabuswangon pa natin. Pero si Job, binabalik niya sa loob ng mga butas yung uod. Sabi niya, ang Panginoon naglagay sa iyo. Ang Panginoon may karapatan alis sa ikatawan ko. Anong ginawa ni Satanas? Sumurindir. Bumalik sa langit. Lord, hindi ko kaya ang anak kong si Job. Sabi ng Panginoon, pinagmamalaki ng Diyos si Job. Sinabihan na kita, Satanas, hindi mo kaya ang anak kong si Job, kaya katapatan sa akin pananampalataya at pagtitiis. Dapat pala Kristiyano, ipayabang tayo ng Diyos sa kaaway. Hindi tayo mapildi, madaig ng kaaway. Kailangan gawin pa natin, dagdagan pa natin ang ating patience, ating mahabang pasensya, pagtsatsaga at pagtitiis. Kahit sa mga mahirap na bagay dumating sa buhay, mga trials, difficulties, ugly challenges sa ating buhay darating, may pangako ang Diyos. Isa pa na si Job. Pangalawa si Abraham. Abraham, the father of many nations. Abraham's story is a great example of the stories of patience in the Bible. Kay Job, the most story. Si Abraham, the great story. Because in Genesis chapter 12, pinangakuan si Abraham ng Panginoon. Abraham, umalis ka, pumunta ka sa ibang lugar. Dahil papalain ko ikaw. I will bless you and all your kindreds and ancestors. Gawin ko kasing dami ng buhangin ang iyong mga angkan pagdating araw. I will bless you. At ang nagpapapala sa iyo, pagpalain ko, tunglo siya, tungluhin ko. I will bless him who bless you and will curse who curse you. Pinangakuan si Abraham. Ngunit, ang pangako niyan kay Abraham, darating pa sa kanya kung manganak pa sila. Makapalakbak ba kayo? Dahil si Abraham, nung pinangakuan sa ng Diyos, take note na lang, Genesis chapter 12, verse 1 up to 4. Basahin sa bahay nyo. Si Abraham, nung pinangakuan ng Diyos nga pagpapalain, ang edad ni Abraham ay 75 years old na. Nakasulat yan in Genesis chapter 12 verse 4. 75 years old na. Imagine, naghintay si Abraham. He waited the promise of God. Hanggang dumating ang edad ni Abraham na 100 years na. Ang kanyang asawa is 90 years, si Sarah. Sa science, hindi na pwede manganak yung ganun edad. Dahil ugod-ugod na yan. Pero sa Diyos, walang imposible. Tingnan mo yung pangako ng Diyos, hindi nagbabago.
Yung imposible sa tao, posible sa Panginoon. Kung magtiyaga ka at magtiis sa kanyang pangako. After 25 years of great patience, paghintay, pagbabasinsya, pagtiyaga, pagtitiis ni Abraham, dumating sa kanya, sabi ng anghel, Abraham, yung asawang Sarah, buntis na. Tumawa si Abraham pati Sarah, ha? 90 anyos na ko, buntis pa. Baka nagkamali. Hindi magkamali ang Diyos kailanman. Nanganak sila kay Isaac. At doon pa matupad ang pangako. Ngunit yung pangako na yan, dumating pa rin ang pagsubok. In Genesis chapter 22, early in the morning, ginising si Abraham, sinubukan naman ng kanyang patience. Gising ka, Abraham, dala yung anak sa bukid ng Moriah, ihalay sa akin anak mo. Sunugin mo. Grabe. Si Abraham hindi nagsalita ng masakit sa Diyos. Dapat sabihin, Abraham, Lord, grabe ka naman. Pinatiis mo ko ng 25 anyos. Araw magkaanak kami na may pangako ka sa akin. May edad na ako, 100 years na ako. Asawa ka 90. Ngayon, kunin mo pang anak ko. Ihabigay ko pa sa iyo, patayin ko pa. Pero hindi nagsalita si Abraham. Wala sa magreklamo sa Diyos. He go it. What the Lord commanded to them. With his son, Isaac. Pagdating sa bukid sa Moriah, nagbanday-banday siya ng kahoy, apoy. Anak niya nakatingin sa kilid. Ama, sinong ihalay mo dyan upang patayin para sa Panginoon? Itukan siya niya ang ama Abraham. Tumutulo ang luha. Anak, ikaw ang sabi ng Panginoon. Pero hindi tumakbo si Isaac. Siya po'y tapat katulad ng ama. Ama, kung yun ang gusto ng Panginoon, wala akong magagawa. I am willing to give my life to Him. The great example of patience. Kung tayo pa yan na tao, baka manipa na tayo ng kaldero. Magwala na tayo. Pero still sila, sunod-sunuran lamang sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos buhay at puno ng pag-ibig. Mga tapos sinunod mo ang kalooban niya, ang iyang utos. Hindi ka pabayaan ng Diyos mapahamak. Sabi ng anghel, Abraham, huwag mo na ituloy patayin ang anak mo, ialay sa Panginoon. Dahil nakita na ng Diyos ang iyong pagtitiis, katapatan, panampalataya, pag-ibig, pagsunod. Paglingon ni Abraham, nakita niyang mataba na tupa, kapalit ng kanyang anak. Hanggang ngayon, yung bundok na yan ng Moriah, tinawag ng the mountain of Jehovah Jireh. God is our greatest provider. Pagkatapos sa sunod mong kalooban, tiis ka, nagtiyaga ka. You trust and wait the promise of God. Hindi ka pabayaan ng Panginoon mapahamak. Hindi tayo pabayaan ng Diyos mapahamak. Kahit anong trials, pandemya, trials, virus darating, may pangako ang Diyos. Pag tayo sumunod lamang sa looban ng Panginoon, hindi tayo pabayaan. Willing tayo sumunod sa Panginoon, magtiis, magsikap, gawin kalooban niya, hindi tayo pabayaan ng Diyos mapahamak. Mapahamak ang iba, ngunit tayong anak ng Diyos, hindi tayo pabayaan ng Diyos mapahamak dahil may pangako siya sa atin. It is a great story in biblical patience. Si Job, the most story
si Abraham, the great story. Last, si Joseph. The true example of patience. True as a man. The true example of patience, si Joseph. Si Joseph the dreamer. Kailangan niyo po, anak ni Jacob. Ika-11 siya, si Benjamin ang pinakahuli. Ngunit si Joseph, siya po'y puno ng pagtitiis. Trabaho siya na tapat. Sa kanilang palasyo siyang ama. Hindi niya hinahanap ang kanyang sarili. Hinihintay niya ang Diyos nga matupad ang iyang mga pangako. Na someday he became a leader of his people and to his family. Kaya mga minamahal, nainggit ang kanyang mga kapatid. Nung gabi na yan, nanaginip si Joseph. Nung naginip niya, sabi sa ama niya, Ama, nanaginip ako ganito. Yung panaginip niya, maibig sabihin, ngayon mga kapatid niya, dating araw, luluhod sa kanya, pati ama niya. Umpisa yon. Siya po'y pagpapalain ng Diyos. Nagalit ang mga kapatid niya sa kanya. Sabi ng kapatid niya, hulihin natin si Joseph, gapusin natin. Dalhin natin doon sa desert, sa gubat. At sabihin natin sa ama natin, gapatay na siya. Mag-ihaw tayo ng tupa, lagyan natin dugo, mga jacket ni Joseph, at dalhin sa palasyo. Pero si Joseph, gapusin natin. Ihulog natin sa butas. Tingnan mo ha. Pag-uwi nila, sa madaling salita, Ama, si Joseph, nakita namin ang natira na lang kanyang jacket puno ng dugo. Grabing kalungkutan ng kanyang ama. Bakit yung pinabayaan yung kapatid na mamatay? Wala kami magawa, ma. Pero ang Diyos may magandang plano sa bawat tao. May dumating na mga tao ng ibang lugar. Nakita si Joseph doon sa ilalim ng butas. Kinuha siya, linigtas. Dinala doon sa mga negosyante sa Ehipto. Bininta. At bininta naman sa palasyo kay Putipar, yung pinakahid ng sundalo ng Ehipto. Si Joseph, ginawa bata-bata ni General Putipar hanggang dumating, nagsilos pati asawa ni Putipar. Kay mas mahal niya si Joseph. Di sabi sa Biblia, dahil si Joseph matiisin, gumagawa ng tama sa harapan ng Diyos at tapat. Siya po palagi naging maganda sa paningin ng Diyos. Gumawa ng paraan yung asawa na kunwari tuksuin si Joseph para magalit yung kanyang asawang lalaki kay Joseph. Ngunit hindi ginawa ang Joseph dahil ang Diyos kasama niya. Sabi niya sa asawa, ripin mo ako, Joseph. Hindi nagawa ni Joseph kasi Joseph may takot sa Diyos. Importanteng takot sa Diyos. Pag grabing takot mo, hindi mo magawa magkasala. Dahil tinitingnan mo palagi yung pangako ng ating Panginoon. Nagalit si Putipar, umiyak asawa. Bana, giring-rape ako ni Joseph. Gabing trials dumating, hinuli si Joseph, piniriso. Hanggang sa prisuhan, kasama niya ang ating mahal na Panginoon. Dahil nakita niyo wala siyang ginawang kasalanan. Hanggang dumating ang panahon, si Joseph, from the prison, dinala ng Diyos sa palasyo. Everybody say praise the Lord. From the prison to palace. Gipromote si Joseph. Tinulungan siya na may panaginip ang mga hari. Walang maka-interpret, si Joseph lang. Kaya tinaas siya, inalis doon sa ilalim ng prisuan. Dinala doon sa palasyo, naging gobernador ng buong palasyo. At dumating na ang iyang pangako to fulfill the promise of God. Gawin siya maging leader ng mga tao at sa buong pamilya.
Nagkaroon ng gutom yung panaginip, 7 nga liwang pat na baka. At after that, una, mataba mo na 7 baka. Sunod, payat na 7 baka. Sabi niya Sari. Una, abundansyang 7 taon. Kaya mag-ipon tayo, ambak na at magkain sa buong daigdig. At after 7 years, magkaroon ng gutom sa buong daigdig. Kailangan tayo nakaimbak na ng pagkain sa Ehipto. Dumating ang gutom after 7 years of abundance. Nagkaroon ng gutom sa buong tibok daigdig. Ang nabalitaan ng abundansya, ang Ehipto. Si Joseph ang naging leader. Pumunta yung papa ni Joseph, ang mga kapatid. Pumunta yung mga kapatid po na. Malayo pa lang nakita ni Joseph, tumutulang luwa. Kawawa yung mga kapatid ko. Matay sa gutom. Pero hindi siya nagkaroon ng samang loob sa kanyang kapatid. Bakit ginawa ito ng kapatid sa kanila? Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasalamat si Joseph lahat by plano ng ating Panginoon. Dahil yung panaginip ni Joseph naging totoo. Nagawin siyang leader sa mga tao sa palasyo at siya po magligtas siyang pamilya. Nung in-interview mga kapatid, sino bang papa nyo? Si Jacob. Ilang ka magkapatid kayo? 11. Sinong bunso? Benjamin. Sinong before yan? Si Joseph. Saan siya? Sabi ni kapatid niya, patay na. Halos tutulong luwa ni Joseph, tumalikod siya. Alam niya mga kapatid niya yun. Pero sabi Joseph, umuwi kayo. Dalhin nyo dito ama nyo. Dahil kausapin ko. Dumating sila. Di lang maapapa nila. Malayo pa lang, umiyak si Joseph. Kawawa yung ama ko. Dito. Sabi niya, Lord, salamat. Lahat ng bagay pinintulot mo. Dahil mayroon kang magandang plano sa buhay namin. Nagtiis ako, nagtyaga ako. Galing sa pagsubok sa buhay sa palasyo. Nabilanggo ako. Nagalit ang mga tao sa akin. Pero ngayon yung pangako mo totoo sa buhay ko. Dahil ligtas mo ang aking buong pamilya at ang tao sa buong daigdig sa kahirapan. Kapag natingin doon, di mati si Joseph. Pinakain sila. Di niya nakaya. Pigilin yung puso niya. Puputok niya. Hinakap yung ama niya. Ama, akong si Joseph na yung mga kapatid na sinabing patay na. Hindi ako nagalit sa inyo. Grabing sisi na mga kapatid niya naglunlun kay Joseph. Huwag kayo may nang tawad sa akin. Dahil hindi kayo nagkasala. Lahat ito, magandang plano ng Diyos. That is the breakthrough. After patience, pagtitiis, mga minamahal, mayroong pambihirang tagumpay ang darating sa buhay natin. Hallelujah. Magtiis lang tayo, mga kapatid. Magtyaga, magpasensya. Patuloy maglingkod sa mga. Dahil sa dulo, may pangbihirang tagumpay ibigay Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Gabing kahirapan, pagsubok, hindi magandang dumating sa buhay natin. Patuloy lang tayo maglingkod, magtyaga, magpasensya, magtiis. Tumiwala sa Panginoon. Hintayin natin yung pangako ng Diyos. Sometimes we can't see how they could. The struggles and breaks our hearts.
Sometimes blinded to the truth. Sa dulo, may sagot ang Panginoon sa lantampag. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathways go steep and you just can't see Him, remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. God is too good to be kind. So when you don't understand, Sing it na lang. when you don't see His plan, Naman yung presensya ni Lord. when you can't trace His hand, Bless His heart. it's Lord. He sees the master's plan. This is the Master's hand. He holds the future. He holds the future in His hand. So don't leave us Don't leave us lost. Who have no hope. For our hope is found in Him. At di pag-asa makita niya sa Kanya. We walk in prayer. Famous precious knowledge. But He's still the first. He's the first and the last. With what we used to, we can just see Him. With something, we just be like Him. There is so much not to be mistaken. Ang Diyos ay marunong. Hindi siya magkabanay sa mga plano sa atin. Napakabait niya, ganun so good. Hindi siya maging masama. His plan, God trusts His heart, trusts His heart. Oh, God is so wise. God is so wise not to be mistaken. God is so good. God is so good to be unkind. So if you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His God is so heart. wise. God is so wise. Napakamatalino ang Diyos. Hindi siya magkabanay sa mga plano sa atin. God is so good, napakabait niya. Hindi siya maging masama. When you don't Purihin ka, Lord, understand, salamat. when you don't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. God is so wise. To be mistaken. God is so good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. God is so wise. God is so wise. Napakatalino ng Diyos. Hindi siya magkamali. God is so God is so good to be kind. to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His Can see His plan. when
'cause His Purihin ka mo na, Panginoon. Singgit, hallelujah. Napakabait mo, Lord. Gaano ka katalino nga Diyos. Hindi ka pwede magkamali sa magandang plano mo sa aming buhay. Tinawag mo kami dahil meron kang magandang plano sa amin pagdating ng araw. Sa umpisa, maraming difficulties, ugly challenges and trials in life. Pero sa dulo, napakaganda ng plano mo sa aming buhay. There is a breakthrough, pambihirang tagumpay, after patience, pagkatapos ng pagtitiis, pasensya at pagtatyaga, patuloy na pagtitiwala at paghintay sa kanyang mga pangako. Ibigay ng Diyos sa atin ang kanyang pangako. Lahat sa dulo may pangako na totoo ang Diyos. Purihin ka, mga binamahal. Itaas ang kamay. Manalangin tayo. Ipag-pray natin. Dagdagan niya pang ating patience, yung ating pasensya, yung ating pagtsatsaga, ating pagtitiis. Dahil tiyak sa dulo may magandang tagumpay. Magpapala ibigay ang Diyos sa atin. Manalangin tayong lahat taos puso. Magkausapin yung Panginoon. Upo, mahal na Panginoon, sa mga oras na to. Nagpasalamat kami sa mga salita mo. Nagbigay ng katuparan sa buhay namin. Sa natalangin ng aming dearly beloved pastor and time prophet, the beloved Almeida family. Hindi to kami nisusumamo sa Lord. Lahat ng mga kapatiran, sagutin mo at pakinggan ang kailang pananawagan sa iyo, Lord. Ano man ang ilang mga dalangin sa iyo, pakinggan mo, Lord. At ipagalubos ka nila. Because you are so wise and you are not mistaken. And you are so good and not to be unkind. Napakabait mo, hindi ka pwede maging masama. Totoo ang pangako mo. Patindihin mo pa ang aming pagtitiis. Patibayin mo pa ang aming pagtsatsaga at pasensya. Palakasin mo pa ang aming paniniwala sa iyo at pagtitiwala. Panghawakan mo kami. Dahil alam namin hindi mo kami kailan bibiguin. Dahil totoo yung mga pangako mo. That you never leave us nor forsake us. In the due time, you bless us, O Lord. Tulungan mo kami at pagpapalain mo kami. We claim that, Lord, in Jesus' name to the first privileged pastor. Hallelujah. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Patong kamay sa ulo niyo, mga minamahal. Ang isa nakataas, kung may problema ka, dalawang kamay, ibigay natin sa Panginoon lahat. Opo, nagilan Diyos ang mga sa Panginoon Jesus, dalangin mga pastor, hintay prophet, ugahan, ang kapangyarihan, may baba sa aming kalagitnaan, Lord. Ayon sa mga salita mo na napakinggan, nagkaroon kami ng aral, pagtotoo, pagtitiis, panampalataya, at sumunod sa kalooban mo, Lord. I-grant mo ang bawat kahilingan na makanakan mo sa oras na to. Kung ya'y karamdaman, pagalingin mo na sila. Kung ya'y problema, lutasin mo na. Kung ya'y kabaguhan, sila, ibaguhin mo na sila. Tulungan mo sila, kabagan mo sila, hawasan sa kalisod, sa kahirapan. Puli ng kadagaya, ambunan sa pagpapala. Bigyan mo sa mga hanabuhi, trabaho, magkitaan, pangawakan mo nga patuloy, maglingkod sa iyo, magtyaga, magtitiis, dahil kami may pangako ka sa amin, nga amin hintay ang magbabalapit mo ng pagbabalik, at may mga pangako ka na grasya sa amin. Hallelujah. I know that your angel will bring us a blessing, Lord. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah.
Pandong amat nyo. Hallelujah. Yes, amabang Panginoon Lord. I by the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out, cast out, cast out, cast out from thy children. Bless the child, heal the sick, every problem. Poverty began. Weakness began. Bless them so much, Lord. Beyond the abundantly, bless them, with Lord. In Jesus' name. Amen. Pastor. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Tindog ta. Mayroong bisita bago pa nagtambong. Karoon pa nagtambong na ha? Singsay karoon pa nagtambong. Karoon pa ba? Karoon pa nagtambong. Dool mo nga, Brad, inyong dawato ng Ginoo. Napakaswerte mo kining adlaw nga niya ka. Mahimo kang tinuod nga anak ng Dios, no? Kinsa pa diya? Basta may naapa, yun. Uban ni Bert, ubanin niyo muna diri mga choir. Ayaw maulaw. Kaya kini para sa inyong kaluwasan. Anak sila. May naapa ba? Basta may naapa diya. Kining adlaw ay adlaw sa Diyos para sa inyo. So, adunay upat ang reglamento sa kaluwasan, upat. Una, pagtuo. So may diya ka mo, nagkaroon ka mo pagtuo. Ikadua, panginulsol. So inyo dawato, inulsol ka muna. Sunod, pangtulo, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus, aron mapasay yung sala. O pang-upat, madawatin yung gasa sa banang espiritu. Kinamabati yung presensya, dire, musulod sa kasing-kasing nyo. Nabay tubig diya? Wala. Nay tubig po. May baptismal tab kita, swimming pool ba? Tab. Nakita sa ninang Elisan. May lisan kita diya, may baptismal robe. Buon nyo na, sa CR, may mag-assist sa inyo mga choir. Ito slob ka mo sa mga preacher. Pag uli nyo, isuot nyo gyapon, uli ka mo nga, nadawat yung kaluwasan. Ganun nga simple. Amen? Ibayaw kamot nyo. Ibayaw. Itaas yung kamot. Then, ipiyong inyong mata. Kinasing-kasing ka mo musunod sa kong pangamuyo. Inyong dawato ng Ginoo. Sige po, sabat mo. Piyong mata. Sunod mo. Amahan ko sa langit. Sa ngalan ng Jesus. Ginoo. Salamat sa mga pulong na ako nadungog kining orasa. Ginoo Jesus. Gidawat ko ikaw nga akong pasulan nga mangluluwas. Dios og hari sa akong kinabuhi. Luwas sa Ginoo, patitibok kong banay, sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sa mga kalag nitong dilang mo simpanan. Luwasa sila, kaluwi sila mala Panginoon. Kasi sila pa din maglingkod sa iyo. Maging anak mo silang totoo, kasing-kasing sa mga gawa at sa katotohanan. Nga itong umpisa ng paglingkod na sa iyo. Bless them so much, Lord. Heal their sicknesses, every problem, my God. So, nanalangin mala Pastor. In Jesus' name, amen pa sa Lord. So, mamaya po, magpabautismo kayo kay i-assist nyo sila. Pasabto naman mo sa preacher. Kay ini po, ingon sa Biblia, kining adlaw sa kaluwasan, kining adlaw sa pagdawat sa Dios. Ugma, dili na pangako, basta yun sa may tabo sa ato. Maging wise kita. Diba? Sige po, mga ampo kita sa itong mga pinanglano. Human naman, no? Closing prayer na tabot. Ay, magwa pa tayo ng special offering. Naglukso na ba ta? Mayaw kamot. Sabi. Mayaw kamot, mulukso kita, tulog abisis, kusog na pagsinggit ikan sa puso para layas sa mga sakit balatian. Hallelujah, Pastor Lord! Hallelujah, Pastor Lord! Hallelujah, Pastor Lord! Hallelujah, Pastor Lord! Amen. Praise the Lord. So, balik sa muling kuranan ba, doon niya magbalik musto nga para magpaampo. Magkuha sa special offering pala. Ama na mo sa lagi Diyos kamahalan sa tanang kaigsunan nga hindi nagsasawa sa pagatang ng mga special offering, bandisyonan mo tibalik na makalimboy sa palangin sila. Dalawang at dalangin mga pastor sa pangalan ng Jesus. Amen. Nais ko mag-alay sa'yo. Sa aking puso ang gamit pasasalamat ko. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang ganap, ikaw ang hari ng lahat.
group. Manindong tatanan, mga minamahal. Sa ating closing prayer. Bayo yung kamungot, mga minamahal, tayo po yung manalangin. Ako na lang pong manalangin. Iagin niyo po sa boxes natin, yung mga box nga puti, 5 pesos pataas yun. Pledges natin sa TV, ng PTV4 natin, batag Sabado, alas 11 sa gabi, hanto alas 12 sa tuwang gabi. Sa Jesus Miracle Seed na. Yung brown nga box, yung sa lupa natin, para pledges nga, kung may makita tanga lupa, ay makaipon ta, di palanginan ta ng ating mahal na Panginoon. Tapos yung kamay niyo po, manalangin tayo. After this, may mga sakit ka mabalatian, doon ito nga, Elias namin kayo. Kung may mga pangutana mo, ayaw maula magpa-counsel, habagan ng Panginoon. Malangin tayo. Opo, dakilang Diyos, malang sa Panginoon Jesus. Hallelujah. Panginoon, tas puso kami nagpupuri, nagpasalamat sa iyo. Nasa araw na ito, ginawa mong tagumpay ang iyong gawain, malapay ng sanat dalangin ng aming beloved noble pastor, Willis Alameda and Team Prophet. Maraming salamat, sinamahan mo kami, Lord. Sa pag-umpisa hanggang sa tuwatong hanggang ngayon, damang-dama namin yung matamis yung presensya. Salamat sa iyong presensya, nilangisan mong bawat yung gawain. Hallelujah, lawitin ng kuwar, mga testimony lahat. Maraming salamat sa mga salita mo namin napakinggan, nagturo ng Panginoon, pinadama mo sa amin minsanan pa yung matamis yung presensya. Salamat sa pag-revive, pag-comfort mo sa amin sa mga salita mo, kami maging matatag, maglingkod siya, may pagtitiis, pagtsatsaga, pasensya. Salamat sa magaluwa na baguhan tumanggap sa iyo sa aming paghihiwalay mamaya, Lord. Iwalay mo man kami, Panginoon, ng presensya mo natili sa puso. Ibalik mo kami sa Wednesday, midweek service of prayer, Lord. Tulungan mo kami nga patuloy kami maglingkod ng lubusan sa iyo. Papalay mo kapatid ni Isawa, nagbigay ng mga pledges nila, Panginoon, special offering. Bless us so much, right time, my God. In Jesus' name, amen. Pa sa Lord, hallelujah. Kamusta na tayo, mga mahal? We love you in the Lord. Lord is Jesus loves you more. Yung mga bisita baguhan, dali niyo po sa gilid para pasama.